Osaka, Osaka, Japan. Hi everyone, this is your Professor Next Door at samahan niyo ako sa ating trip to Japan. At sa ngayon, ating galugarin itong Osaka Shinsekai at tignan natin ang kanilang mga pagkain, kanilang mga commercial spaces, and of course, ang buong lugar. So join me for our Prof. Next Adventures. So pumasok kami dito sa kanilang Shinsekai Market. So unfortunately, we came at the wrong time dahil mukhang naabutan namin na sarado na itong market nila. Dahil around 8 PM na rin kami dumating dito. And mostly of the shops dito ay umaga nagbubukas at siguro around 7, 8 nagsasara na rin sila. So hopefully makabalik tayo dito susunod na bukas itong market para makita natin kung ano bang mga tinitinda rito at makapag-explore na rin. Medyo sarado na yung ibang mga area dahil siguro gabi na. Still siguro kung nakapunta tayo na maaga rito, makikita natin yung mga ibang shops na bukas. So mostly puro mga tindahan nila ng damit yung bukas dito. Ang pang mini bar. So, tuloy-tuloy tayo dito sa Osaka Shinsekai. Ito yung kanilang iconic na Comms Tower. Isa kagad sa immediately na napansin ko dito ay kahit mataas yung foot traffic, meaning maraming tao, ay napapanatili nila na maayos and organized yung kalsada. So isa siguro to sa mga kahanga-hanga na ma-observe nila dito sa Japan ay yung kanilang investment sa pagpapanatili na maayos yung kanilang kalsada at malinis. At nakikita nyo rin naman how organized yung kanilang transportation dito. Yung kanilang mga kalsada talagang malawak yung sidewalk. Kaya yung mga tao ay meron talagang tsansa na sumunod dun sa pinapatupad na batas dito sa kanilang bansa. So we are already nearing the center of the Osaka Shinsekai. So makikita ninyo dito maya-maya yung napakaraming choices na mga kainan, inuman, at mga nagtitinda ng kung ano-ano pang mga products dito. So patuloy lang po tayo sa paglalakad at tingnan natin kung ano makikita natin. But mainly
So far sa paglalakad natin, ang dami natin nakita ng mga choices, no? So ranging from tempura, ramen, maki. So meron mga iba't ibang foods dito. Meron din nagtitinda ng mga souvenir, and then may nakita rin tayo ng mga bars, di ba? So nakikita natin dito yung Osaka Shinsekai ay isa sa mga pinupuntahan ng mga tao if they really want to have a good night. So tara, let's continue our journey at tignan pa natin kung ano pa madidiscover natin dito sa Osaka Shinsekai. So let's go! Isa siguro sa prominent na mapapansin natin sa mga commercial spaces and sa kanilang mga restaurants dito ay yung paggamit ng mga malaking figures na kagaya nito ng pagong and then itong ibon. Siguro it represents kung anong product ang aasahan mo doon at kung ano yung pwedeng makain or kung anong klase na service ang meron sila. So this is a really good way aside from the lights and the big LED boards at makikita natin na mga iba't ibang text na nilalagay nila sa kanilang commercial space ay nakakot ng atensyon ng mga would-be customers nila. So here are the pictures that I took while I'm in this area. So we're on our way back from walking around dito sa center ng Shinsekai, and marami tayong nakita, no? And marami tayong na-observe ng mga kakaiba na shops and then stores or commercial spaces, restaurants na talagang nakakuha talaga ng atensyon. And talaga sa masasabi ko, sa observation ko rito, ulitin ko, ang linis at ang ayos dito sa kanilang lugar. And definitely they are really very serious in making this a very convenient place for tourists, and especially yung safety and security ng mga tao na nandito. So it's a really nice experience walking around dito sa Osaka Shinsekai, and siguro isa to sa mga babalik-balikan na lugar ng mga turista dahil aside from the good food and offering of different products, syempre yung itsura ng lugar na talagang nakaka-entice na mag-ikot-ikot at maglakad-lakad every night. We can really learn a ton of good lessons sa mga nakita natin ngayon, especially with how the Japanese people are very serious with their tourism, very serious with making sure na safe at maayos yung mga tao dito sa kanilang lugar. And I do hope that we can replicate the same effort and energy that the Japanese people and their government are investing just to have this kind of tourist destinations. So, kakatapos lang natin, or we are almost at the end of our walking tour dito sa
Osaka Shinsekai. Alright, so pabalik na tayo sa ating hotel. So thank you very much for joining me in this journey. So sana ay nag-enjoy din kayo sa panonood. And I hope you follow me still sa iba pa nating mga gagawing travels dito sa Osaka, Japan. So see you once again. So this is your professor next door. Always saying, take care of yourselves and take care of each other. Have a great day.